Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon minsan pa. Ayan. Sa Diyos ang papuri. Maaari na po tayong maupo. Buti ni God. No? At nakakatuwa po yung introduction ng ating mahal na pastor, ang aking Kuya Eric. At kasi looking back, hindi po talaga kami personal na magkakilala. Gagatuhan ko ng konti, mga kapatid. At nung nirecommend niya ako kay Ma'am Cherry para ipag-pray yung isa pong coordinator nila na may sakit, sabi ko sa kanya, Pastor, marami tayong kasama. Mga bishops, mga established sa ministry, marami ng karanasan. Ba't hindi sila yung yayahain nyo, kako? Although yun ay nakikita ko na malaking opportunity na pwedeng magbukas pa ng ibang marami pang pinto kung sa ministry ang pag-uusapan. Sabi ni Pastor Eric, ikaw ang nilalagay ni Lord sa heart ko. So, yun lang yung una naming magkausap. At I took the challenge. At totoo po yun, si Ma'am Cherry ang pinag-pray ko. Pinag-pray yung ano. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang nasa heart ko noon, dahil siya yung may heart eh. So, ang isang bagay na ginawa ko, in-encourage ko yung may sakit, tapos si Ma'am Cherry, at sinabi ko noon na, alam niyo po, si Ma'am Cherry, pinapunta rin siya dito ni Lord eh, para ipag-pray kayo. Hindi ganun kadaling gawin yon. Sabi kong ganun. Tapos kaya nandito ako para ipag-pray kayo, pero dahil siya yung may heart, may conviction, siya po yung magpe-pray para sa inyo. So pagkayari kong sharean, pinag-pray, at alam niyo po, to make it short, na-bless si Ma'am Cherry. No? Hindi si Ma'am Cherry ang pinag-uusapan natin, kundi yung si God dun sa story. No? So gusto ko pong linawin. At alam niyo po ang nangyari, pag uwi nun, sabi niya, Pastor, ito para sa church, binibigyan ako. Hindi po, ako, yung isa pong blessing at privilege na Tapos pinipilit ni Ma'am Cherry, hindi, Pastor, para ma-bless yung ministry, hindi para sa yan. Sabi ko, bigyan niyo na lang po ako ng ng Count Your Blessing. Tsaka Alam niyo po, hindi ko alam na sa mga ganong pagkakataon pala ay nawin yung heart ng tao. Tapos doon po nagsimula. Tapos nagkwentuhan lang kami ni Pastor Eric. Sabi ko, tong taong to, totoo po opposite kami ng personality. Si Lord ang tinataas natin, mga kapatid. Binibigyan ko lang po kayong background ng story na nagkakuwento kami sa ministry at na-share niya yung sincerity from the heart ng kanyang ministry, yung history ng kanyang calling, ng ministry, at nagkapalagayan kami ng loob. At gusto ko pong sabihin sa inyo, na sabi ko sa heart ko, pagpe-pray ko tong taong to, bukod kay Gob, at susuportahan ko siya. Alam ko yung role ko eh. Kasi yung para mag-lead ka doon sa 8 pastor na established, merong mga bishop, meron silang karapatan eh, parang sila yung mag-lead. So, hindi madali yung kanyang trabaho. At yung human level, gusto ko pong gamitin yung term, meron pa ring friction yan. Meron pa ring misunderstanding. At minsan wala yung harmony, yung coordination, kailangan siyang ma-work out. So, sabi ko, susuportahan ko tong pastor na to. Kasama ni Pastor Ron, kaya we supported Pastor Eric. Tapos nagustuhan ni Gob. Nakita niya yung kamay ni Lord yun. At hanggang ngayon po, sa totoo, gusto kong sabihin sa inyo, mystery pa rin para sa akin, ba't nandun ako? Kasi, para mapabilang ka sa ang daming gustong mag-apply na pastor. Meron pong sa pinakamalaking samahan ng pastor sa Nueva Ecija, sabi nila, may 500 hindi pa yung kasama yung mga maliliit na groups. Tapos, minsan merong nagsabi kay Pastor Eric, ang lahat ng mata ng pastor ay nasa iyo. Totoo po yun, At sa aming 8. Pero sa biyaya at kagandahang loob ng Panginoon, alam niyo po, nakaka-minister tayo. Gusto ko pong makita niyo na isa tong privilege na nire-represent ni Pastor Eric ang church ng GEM Ministry. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? At hindi natin maiiwasan. Yung iba parang sana all. Sana kami rin. Pero isang bagay lang gusto ko sa tao na to. Siya ay man of integrity, sabi ng aking asawa, at assertive, strong-willed,
At pag totoo siya sa'yo, meron lang po akong 4 na sinabihang pastor ng I love you. Yung 2 doon ay medyo alanganin pa. So yung aking mentor at pangalawa yon, si Pastor Eric. Nagsasabihan kaming I love you niyan. Kaya alam niya yung lowest moment ng aking buhay, pinakapangit na side ng aking pagkatao. Alam ko rin na may kanya. Kung gusto niyo chismis, tanong niyo lang sa akin. Hindi, pero hindi ko ilalaglag yan. Mahal ko yan. So, praise God sa kanyang buhay. Nagkaroon ako ng kuya, nagkaroon ako ng mentor, nagkaroon ako ng kapartner sa ministry. At masasabi ko po na yung hindi naging limitation yung denomination para magkaroon ng boundary, kundi ang branding natin, mga kapatid, si Jesus. No? Si Lord talaga, pagka overall, pag sa church po ang pinag-uusapan. So, nagkaroon lang tayo ng mga priorities at anong ginagawa sa ministry, kung saan tayo nakabilang, pero si Lord po talaga yon. Maaari po ba nating palakpakan ng Panginoon? Ayan. Praise God. At nais ko rin pong ipakilala sa inyo ang aking minamahal na asawa. Sabi ko, sabay kaming tumayo, kaya lang, wag na, wala namang gumagawa nun, sabi niya. So, si Romin Meneses, maaari ka bang tumayo? Ayan, ang aking minamahal na asawa. So, praise God. At sa buhay po ng taong to, yung naaabot ko, yung panawagan ng Diyos sa aking buhay. Kasi kailangan mo ng tamang kapartner para makarating ka sa plano ng Diyos sa iyong buhay. So, salamat po sa buhay ng aking asawa. Yan. So, dako po tayo sa message. Ang tema po nyo ay Discovering God from Christ to Creation. Pero gusto ko na pong simulan dun sa yung kung sino si God. At yung isang idea ng paano mo na-discover yung salitang discovering God, ang isang kahulugan pa pong salita niyan ay yung mahanap mo si God sa iyong buhay. At maganda po ma-realize natin na pag nahahanap mo si God sa iyong buhay, ang totoo, nahahanap mo ang sarili mo. Kasi, mga kapatid, never in the Bible na mababasa nating hanapin mong sarili mo. Pagka ang tao ay wala sa Diyos, di ba? Ito ang hinahanap niya yung sarili niya. Yung magpapasaya sa kanya, yung meaning ng kanyang buhay, saan siya belong, yung kung saan siya magkakaroon ng halaga. Pero alam niyo po, wala tayong makikita sa Bible na hanapin mo ang sarili mo. Ang makikita mo sa Bible, hanapin mo si God. No? Seek Him with all your heart. At pag nakita mo si God, pag na-discover mo si God, ang totoo, ang nahahanap mo ay ang sarili mo. So in discovering God, mga kapatid, meron lang po tayong 4 na principle na nais kong i-share sa inyo na ito po ay principle, pero gusto ko pong i-share sa inyo, ito rin yung aking personal journey. Mga principle na ina-apply ko at masasabi kong sa biyaya ni Lord ay nakakapagpatuloy ako sa ministry at yung naniniwala ako na mararating ko yung pagdadala ng Diyos sa buhay ko sa pamamagitan din ng principles na to. So, mag-share po ako ng principle ng Word ni God, pero ang totoo, sinishare ko sa inyo yung aking personal na buhay. Discovering God. Kaya ito na rin po ang ating ginawang title. So, we thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat, Lord, dahil nandito po kayo. At salamat, Lord, dahil nandito kami not by accident, kundi dahil kayo po ang tumawag sa amin. Lord, hindi kayo nagkamali ng pagkatawag sa amin. Lord, tinawag nyo kami dahil may plano kayo sa buhay namin, dahil mahal nyo kami. At Lord, merong dakilang bagay kayong gagawin sa buhay namin. Ito po yung aming pinangahawakan. Kaya, dalangin ko po, gaya ng nabanggit ng MC kanina, ng presider, yung prayer po niya, itago nyo po ang inyong mensahero sa inyong likuran at kayo po ang makita. Salamat po, isa pong privilege na maging mouthpiece nyo sa buhay ng inyong mga anak sa lugar na to. Salamat po sa buhay ng mga taong nandito dahil merong dakilang bagay kayo na gagawin sa buhay ng bawat isa. Hindi pa po kayo tapos sa amin, sa GEM Ministry. Thank you po, Lord, na yung pangalan po niya, Lord, ay gagamitin niyo po ang ministry ito, Lord God, to harvest souls, Lord God, for your namesake and for your glory, for your kingdom. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Discovering God.
So ano po ba yung mga bagay na pwede nating makita, principles in discovering God? Okay lang po may position ko? Gigilid akong konti. Discovering God. Una mga kapatid, know Him as a person. Napakapayak, napakasimple. Pero knowing Him as a person, ano po ba ang nakapaloob sa salita na to? So know Him as a person more than a theory or a teaching. Alam niyo po mga kapatid, nung tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, pag sinabing know the Lord as a person, higit dun sa salita ng Diyos na pwede mong mapanghawakan para masabi mong kilala mo si God, know Him as a person, mga kapatid, depende po yan kung paano mo siya nararanasan sa buhay mo. So yung knowing Him as a person, nilalagpasan po natin yung knowledge, yung information na binibigay sa atin ng Bible kung paano mo siya makikilala ng personal. Ephesians 3:19-20, sabi po dito, and to know the love that surpasses knowledge, that you may be filled of the measure of the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is working within us. So, si Lord, mga kapatid, pag ang Diyos ay nagpapakilala sa atin, naririnig natin yung mabuting balita, nalalaman mo yung scripture, yung mga passages na nagsasabing mahal ka ng Diyos. Nandyan ang Diyos para sa iyo, pinatawad ka na niya, tinanggap ka niya, itinuring ka niyang anak. Pero yung information na to, mga kapatid, ay kailangan po niyang maging spiritual revelation. Pag sinabi nating spiritual revelation, yung paano siya natitimo sa puso natin, kung paano siya na-absorb ng iyong kaluluwa at magdadala sa iyo ng pagbabago. You need to know the Lord as a person. Ibig pong sabihin yan, mga kapatid, kailangan mong magkaroon ng personal encounter kay God. Kasi ang tao, o ang isang mananampalataya, pwedeng sinasabi niyang anak siya ng Diyos. Nagbabasa siya ng Bible, pero hindi niya na-encounter si God. Pag na-encounter mo si God, ibig sabihin yung paano mo siya nakakatagpo, paano siya nangungusap sa'yo, paano siya nagpapakilala sa'yo. Know Him as a person, mga kapatid. Iba yung inintroduce siya sa'yo. Iba yung ipinakilala siya sa'yo, iba yung nakilala mo siya. Maaring magsabi ako ng magagandang katangian ng aking asawa, diba? Kasi gusto ko siyang ipakilala sa inyo, nagkakaroon tayo ng idea, pero iba yung nakahalubilo mo yung tao. Diba? Iba yung kinuwento sa iyo yung magagandang katangian, pero iba yung, ay, totoo, nakasama ko yung tao na yan. Diba? Yung na-experience, ito ginawa niyan sa buhay ko. So yung know Him as a person, paano mo na-experience si God sa buhay mo? At gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, no? Napakahalaga nang nai-encounter mo si God. Never in the Bible that you will see people called by God na sa una, hindi muna nila naranasan si God. Alam niyo po, lahat ng tao na nagmarka sa kasaysayan, sa Bible, sila David, sila Daniel, sino pa ba? Yung mga apostles, mga disciples, lahat sila na gumawa ng mga dakilang bagay sa Panginoon. Pag tinrace natin yung story, bago nila nagawa yon, na-encounter muna nila si God. Diba? At yung mga para patuloy na kumilos at gumawa si Lord sa buhay mo, ay kailangan patuloy mo siyang ma-encounter. Kung gusto mong ma-accomplish ang purpose at panawagan ng Diyos sa buhay mo, kailangan mo siyang makatagpo. Hindi po natin nakakatagpo lang si Lord pag Sunday. Diba? Yung pagka merong mga mahalaga po yan, merong mga mahalagang gathering, pag nag-altar call ang anointed na pastor, kung meron kang personal na relasyon sa Diyos, ang pinakamahalagang encounter na kailangan mong maranasan sa Diyos, ikaw at siya. In your very private life, paano mo makakatagpo si Lord? Paano siya maglalagay ng pangarap sa puso mo? Paano niya sasabihin, anak, itong gagawin ko sa'yo? Pag sinabi natin na-encounter mo si God, ito po yung kung sino siya bilang tatay at ikaw bilang anak. Pag sinasabi natin na-encounter mo si God, pag naupo ka sa kanyang presensya, yung love, joy, peace, yung acceptance, forgiveness,
ibubuhos niya sa'yo yon. Magkakaroon ka ng transformation. Kaya pagka na-encounter ng tao si Lord, nakikilala mo si God, nakikilala mo ang sarili mo. Hindi mo makikilala ang sarili mo kung di mo makikilala si God. Naalala ko po nung kabataan ako, meron akong naging dalawang importanteng tanong. Una, nagmumotor lang ako noon, natingin ako sa kawalan, mga kapatid. Ganda ng paligid, tas parang very intimate na nagmumotor lang ako at naging honest ako kay God. At maaari nyo ring itanong to sa sarili nyo. Sabi ko, Lord, ligtas ba talaga ako? Lumaki ako sa Sunday school, mga kapatid. At ang totoo, nagpipreach ako. Nagtuturo ako ng Bible study. Pero in my heart, alam ko yung scripture na pwede kong panghawakan na anak ako ng Diyos. Tinanggap ko si Jesus. Meron akong buhay na walang John 3:16, John 1:12. Pwede mo panghawakan yan. Pero deep inside my heart, in my spirit, mga kapatid, nandun yung tanong na yun na pag namatay ako, sa langit ba talaga ako pupunta? Yung merong kulang sa aking pagkatao. Sabi nila, mga kapatid, pag meron daw space sa puso natin na ang Diyos lang ang makapagpupuno, dahil tayo ay eternal being, ang hinahanap mo ay pangwalang hanggan. Hindi yan kayang punan ng kaibigan mo, ng asawa mo. Merong emptiness, merong vacuum. Narinig nyo na po ba yung na yan? Yung story na yan? Na si Lord lang ang makapagpupuno kasi siya ang nakakaalam ng talagang hinahanap mo sa puso mo. Pero alam niyo po, kahit pastor na ako, nararamdaman ko merong emptiness sa puso ko. Meron akong hinahanap na, Lord, nasa buhay naman kita. Pero may kulang sa loob ko. So alam niyo po isang bagay na na-realize ko, yung sincerely I pray to the Lord. Lord, kailangan kitang makilala. At na-encounter ko si God sa buhay ko. At na-realize ko yung kahalagahan ng encounter. At pangalawang naging tanong sa akin, mga kapatid, anak ba talaga ako ng Diyos? Madaling i-claim, mga kapatid, na anak ka ng Diyos. Diba? Pero pag tiningnan mo yung idea na yung pagiging anak ng Diyos, pag tiningnan mo siya, mga kapatid, nakalangit ang tirahan niya at sino ka? Who you? Para i-claim mo na ikaw ay anak ng Diyos. Pastor, tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior. Totoo po yun. Binigyan niya tayong karapatang maging anak ng Diyos. Pero unless, mga kapatid, na si Lord mismo ay mag-testify at ma-encounter mo si Lord sa buhay mo, na nagpapakilala siya sa iyo na siya ang iyong ama at ikaw ay kanyang anak, hindi mo kayang i-grasp yung pagiging anak ng Diyos. Ang lagi mong makikita sa sarili mo, yung paulit-ulit mong pagkakamali. Tayong tao, marupok. Hirap ka nga mag-commit sa Bible study. Di ba? Hindi ka nga makapag-pray ng 10 minutes. Kiklaim mong anak ng Diyos. Hindi madaling i-claim yung salitang ako'y anak ng Diyos. Hindi natin kayang ibigay yung buhay natin sa Diyos, sa ating sarili. Yung idea ng pagiging anak ng Diyos ay maiintindihan mo, magiging buhay sa'yo, paano mo siya nararanasan sa buhay mo. Alam niyo po, at ito yung isang bagay na ituturo sa iyo ni Lord pag na-encounter mo siya. Hindi siya makukuha ng isang harapan. Hindi siya makukuha ng isang karanasan. Hindi siya makukuha ng isang hipo ng Diyos sa iyo. Kailangan paulit-ulit hipuin ka niya sa buhay mo. Kailangan paulit-ulit, si Lord ang magre-remind sa iyo, anak kita, mahal kita, nandyan ako para sa iyo. Sa ganung paraan, mapangahawakan mo ikaw ay anak ng Diyos. Sabi po sa Romans 8:16, Romans 8:16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Everyone who encounters God never stays the same. Dagdag ko na lang po yun. The Spirit Himself, ang Espiritu ng Diyos ay magpapatotoo, ay magsasalita sa iyong espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi mo mararanasan yung espiritu ng Diyos na magpapatotoo sa iyong espiritu, yung pagiging anak mo ng Diyos, nakasulat lang sa scripture yan. Hindi mo yan mararanasan. Kailangan mong maranasan na ang espiritu ng Diyos at ang espiritu mo ay mag-uusap, magniig, magtagpo. At yung espiritu ng Diyos ayon ang magsasabi sa iyong, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Lord, marami akong failure. Ito yung mga kasalanan ko.
Lord, patawad po. Pinapatawad kita, anak. Anak kita. Yung Espiritu ng Diyos, magpapatotoo sa yung Espiritu. So, merong pag-uusap yan. Ang kinakausap ng Espiritu ng Diyos, hindi yung kapatid mo sa pananampalataya, hindi yung pastor mo, hindi nga si Satanas. Alam ni Satanas at ninanakaw niya sa iyo yung identity na yon ng pagiging anak ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Pag hindi clear sa iyo yung identity mo bilang anak ng Diyos, hindi ka makakarating sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. So kahit si Jesus, mga kapatid, alam niyo si Satanas, di ba nung tinempt si Jesus, ano sabi ni, kung ikaw ang anak ng Diyos? 3 beses inuulit yon. Bakit? Gustong agawin ni Satanas yung kay Jesus, yung identity niya bilang anak ng Diyos. Bakit? Pag naagaw niya yon, hindi ma-accomplish ni Jesus yung purpose niya bilang anak ng Diyos. Mawawala yung redemption, hindi marireveal yung kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos, mawawala yung, di ba? Ngayon, mga kapatid, ganun din sa bawat isa sa atin. Para ma-accomplish yung purpose ni God sa buhay mo, i-establish na sa'yo, anak niya. Pero paano niya i-establish sa'yo yun? More than dun sa nakasulat sa Bible, kailangan mo ng karanasan. Kailangan mo ng paulit-ulit na nangungusap ang Diyos sa'yo. Anak kita. Yung pag sinabi nating spirit, mga kapatid, check ko po yung oras ko. The Holy Spirit will testify to our spirit. Sabi po doon, ang components ng ating pagkatao, 3 po yan. Alam niyo po to, di ba? Yung spirit, soul, and body. Yung physical body, ito yung nakikita natin. Pero hindi yun yung talagang ikaw. Di ba? Portion ng pagkatao mo, yan yun. Pero yung soul, yung sa loob ng physical body ay yung soul. Ano yung soul? Nandyan yung iyong mind, will, emotion. Yan yung nakakadama na nasasaktan ka, nagmamahal ka, minsan nagdadamdam ka, minsan gusto mong mas malapit ka kay Lord. Yung decision, yan yung soul. Yan yung nag-iisip. Ngayon, mga kapatid, yung spirit, ito yung kaluluwa ng yung kaluluwa. Yan yung nagbibigay buhay sa kaluluwa mo. Kaya ang isang tao, pwedeng buhay siya physically kasi nandyan yung kaluluwa sa loob ng kanyang katawan, pero pagkapatay yung soul, hindi niya marinig si God. Di ba? Yung soul, mga kapatid, ito yung kinakausap ng Diyos. Yung kaibuturan ng yung puso. Ito yung kumukonek sa Diyos. Kaya ang kinakausap ng Diyos ay hindi lang yung isip mo, hindi lang yung damdamin mo, yung kaibuturan ng yung puso. Search me, O Lord, and know my heart today. So yung kaibuturan ng puso natin, mga kapatid, kinakausap ng Diyos yan. At kailangang makakonect siya sa Diyos. Bakit? Yan yung kumukonek sa spirit, sa spiritual world. Yan yung kumukonek sa eternity, yung iyong spirit. So to discover God, to know Him as a person, kailangan dumating ka sa yung espiritu mo, nakakakonect kay God. Kaya may lasa sa'yo yung mga spiritual na bagay. Kaya yung hindi boring sa'yo yung Bible study. Sabi nga ni Pastor Ron, pagka may connection ka kay God, kahit paglalaki ka, kahit women's fellowship, gusto mong attendan. Di ba? Bakit? Alam mo yung hinahanap ng kaluluwa mo. So, mamaya mapag-uusapan pa po natin yan. So, know Him as a person. Kailangan mo ng encounter. At kailangan maging normal to sa'yo. Na kinakatagpo, kinakausap ka ng Diyos. Walang tao na hindi nabago ang buhay. Ulitin ko lang po nang hindi niya nakatagpo si God. At para makarating ka sa plano at panawagan ng Diyos sa buhay mo, kailangan paulit-ulit mo siyang ma-encounter sa buhay mo. So, know Him as a person. Pangalawa, mga kapatid, learn to depend on Him. Kasi mga kapatid, pag naging normal sa atin ang encounter, ang isang ituturo niyan sa'yo, paano ka didepende sa Diyos? John 5:19-20, Jesus gave them this answer. Very truly, I tell you, the Son can do nothing by Himself. He can only do what He sees
His Father's doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows Him all He does. Yes, He will show Him even greater works than this, so that you will be amazed. Si Jesus po nagsasalita yung pagiging dependent niya kay God. Sabi ni Jesus, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, wala naman akong kayang gawin sa sarili ko. Pero lahat ng nakikita ko na ginagawa ng tatay ko, yun ang ginagawa ko. Dahil mahal ako ng tatay ko, lahat ng gusto niyang gawin, ipinapakita niya sa akin. At makakakita pa kayo ng mga dakilang bagay ng higit kaysa dito. Merong principle, mga kapatid. Ano makikita natin dito? Si Jesus ay very much dependent siya sa kanyang Father God. Bakit siya dependent? Kasi established sa puso niya yung pagmamahal ng tatay niya. At gusto ko pong sabihin sa atin, mga kapatid, in discovering God, una, you will know Him as a person. Pangalawa, as you know the Lord, as you experience God, nakikita mo yung kalakihan niya at nakikita mo yung kaliitan mo. Habang nakikita natin yung kalakasan ng Diyos, nakikita natin, Lord, di ko kaya sa sarili ko. Diba? Nagiging dependent ka sa Kanya. Baligtad, mga kapatid, sa natural tsaka sa spiritual. In the natural, mga kapatid, pag ang tao ay nagmamature, nadidevelop, ano nangyayari? Nagiging less dependent siya. Diba yung anak mo, pag nagmamature, gusto mo less dependent. Yung anak namin, nung nagkikinder po siya, nakita namin lahat ng mga, hindi naman lahat, halos lahat. Yung mga bata, ihahatid siya sa ihahatid sila sa room, sa Tapos yung lalo na, yung anak namin, Daddy, dito na lang ako. So panonoorin ko lang siya. Yung parang papasok siya dun sa Bakit? Nag-grow siya, diba? Yung independent. Yung sila na yung magluluto ng pagkain nila, maggagayak sa umaga. Ganun yun. Hanggang sa isang araw, hindi mo na hinahatid sa school. Kaya na niyang mamasahe. Siya na gagawa ng assignment niya. Hanggang sa isang araw, magtatayo na yan, mag-establish na ng sarili niyang pamilya. Bakit? That's maturity. Ang pangit siguro nung, di ba, may edad na, tapos dependent ka pa sa magulang mo. Alam niyo po, baligtad sa spiritual. Sa spiritual, the more that you become mature, the more that you become dependent on God. The more na nakikita mo yung wisdom ni God, Lord, wala akong alam. Diba? The more na nakikita mo yung kadakilaan ng Diyos, nagiging humble ka. Kaya hindi bagay sa isang Kristiyanong palalo. Bakit? Hindi niya nakikita ang kalakihan ng Diyos. The more na nakikita mo yung sino si God, ibinababa mo yung sarili mo para, Lord, ikaw ang mataas sa buhay ko. So, you become dependent on God. Hindi sa sarili mong lakas at kakayanan. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kailangan mong makitang kung wala si Lord, wala ka. Diba? Kaya yung isang bagay, isang po na nauuso ngayon, yung entitlement. Diba? Pag ang tao wala sa Diyos, gusto niya entitlement. Yung hinahanap niya, yung worth niya, yung value niya, dun sa pagtingin ng ibang tao, yung minsan sa ganda ng suot niya, walang masama doon, mga kapatid. Kailangan nating magbihis ng maayos, walang masama sa nangangarap ka ng magandang bahay, walang masama sa magandang sasakyan. Gusto ko rin yan. Kailangan natin yan. Ang sinasabi po natin dito, hindi yan ang sukatan ng identity mo. Ang identity mo, yung security mo, dahil mahal ka ng Diyos. Yung nakikita mo, yung patotoo ng Espiritu ng Diyos sa'yo na anak kita. Kaya hindi bagay sa Kristiyano yung maliit ang tingin sa kanyang sarili. No? Alam niyo po, ako, mahiyain ako. No? Yung, po yun yung natural ko yun no? At kahit hanggang ngayon, mahiyain ako. No? Pero yung mahiyain ako, pero alam ko, hindi maliit ang tingin ko sa sarili ko. Bakit? Anak ako ng Diyos. Pinipid ako ni Holy Spirit, ni Father God na anak kita. Sinisecure niya ako ng kanyang pagmamahal every time na mauupo ko sa kanyang presensya. So, the more na na-experience mo to, the more na magiging dependent ka kay God. Kung si Jesus ay dependent kay Father God, di ba?
Pag ang isang tao, masyado siyang dependent sa kanyang sarili, lakas, kakayanan, ano meron siya, mga kapatid, kailangan natin ng encounter kay God. At kailangan mong mag-mature pagka ganon. Bakit, mga kapatid? Sabi po doon sa tingnan pa po natin yung verse. Ito ang design ni God sa atin. Romans 8:9. You, however, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Diretsahang salita. Pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Pero, pag tinanggap mo si Jesus, in-acknowledge mo siya bilang Lord and Savior, yung Espiritu ng Diyos mananahan sa iyo. At magsisimula siyang mag-operate na magpapatotoo siya sa iyo, na aalalayan ka niya na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi pa po sa Romans 8:14, yung idea ng pagiging dependent kay God. For those who are led by the Spirit of God are God's children. Anak ka ba ng Diyos? So kung anak ka ng Diyos, ililid ka niya. Kung anak ka ng Diyos, mangungusap siya sa iyo. Kung anak ka ng Diyos, mag-ooperate siya sa buhay mo. Kung walang taong nagkarelasyon sa Diyos na hindi na bagong buhay, mga kapatid. Walang taong nagkaroon ng relasyon sa Diyos na hindi nahipo ni Lord ang puso niya. Hindi nakapenetrate ang Espiritu ng Diyos sa kaibuturan ng puso niya. Hindi pwedeng ganon. Kasi, yung Espiritu ng Diyos, sabi, tatanggapin mo kung anak ka ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, pag nag-operate siya, magpapatotoo siya na ikaw ay anak ng Diyos. At pangalawa, ililid ka niya. Tuturuan ka niyang maging dependent sa Kanya. So, yun yung discovering God. Sa isang view, na nakikilala mo siya as a person, tinuturuan ka niyang maging dependent sa Kanya. Bakit? Si Jesus ang ating role model at example. Sabi ni Jesus, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. At ito yung isang principle na na-appreciate ko, mga kapatid. Although wala dyan sa PowerPoint. Love na love ko yung verse na to Sabi po sa 1 Thessalonians, diabol ko na lang, 1 Thessalonians 5:23, and may the God of peace Himself makes you holy in every way, that your whole being, your spirit, your soul, and your body remain blameless when our Lord Jesus the Messiah appears. Merong tatlong sangkap yung ating pagkatao. Dadaanan ko lang po ng mabilis yung ating spirit, soul, and body. Pag wala ka kay Lord, ang sa'yo ay body and spirit. Yung connection kay God ay patay. Ang nagsusustain sa kaluluwa mo ay physical body. Kaya pagka naiinip ako, di ba? Parang manood nga tayo ng sine. Gusto mo ng entertainment, gusto mo ng magandang music. Bakit? To penetrate, para masustain yung soul mo, kakain ka ng masarap. Di ba? Gusto mo ng in the natural. Lagi ang iyong basihan. At hindi mo namamalayan, hindi yun yung talagang hinahanap ng kaluluwa mo. Pero ang design ni Lord sa atin ay spirit, soul, and body. Ngayon, mga kapatid, kailangan mo ng physical body to connect into this physical world. Kailangan mo yan. At regalo ng Diyos sa atin yan. Yung physical body, meron kang physical senses. Yung mata natin, gusto natin, nano-nurture yung soul mo pag nakakakita ka ng maganda. Di ba, yung physical hearing mo, nakakarinig ka ng mabuti, gusto mo yan Kaya lang mga kapatid, pag ang way para i-sustain mo ang iyong kaluluwa ay through the physical body, may mali. Ngayon, pinag-uusapan natin yung Espiritu ng Diyos. Mababaligtad siya, meron siyang order, spirit, soul, and body. Ano mangyayari? Kakausapin ni Lord yung spirit to connect to your soul. Pag ang nagsusustain sa iyo, spiritual na bagay, di ba sabi ng Bible, taste and see that the Lord is good. Di ba? Taste and see that the Lord is good. Big sabihin mga kapatid, pagka buhay yung spirit mo, may panlasa ka sa spiritual na bagay. Sabi po sa open my eyes that I may see beautiful things in your word. Nakikita mo yung beauty sa spiritual. Bakit? Kung paano meron kang physical senses to connect to this physical world, yung spiritual senses mo, mga kapatid, kailangang mabuhay.
Sabi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Nauuhaw ngayon yung kaluluwa mo sa spiritual na bagay. Hindi boring ang Bible study, mga kapatid. Hindi boring ang magbasa ng Bible. Hindi boring ang mag-pray. Hindi boring ang makipellowship doon sa mga kapatiran mo. Pag mas masaya ka doon sa barkada mo na wala kay Lord, tas ang boring ng Bible study, mas matimbang yung sa physical. Pero pag nabubuhay yung spirit mo, at di ba pansin po natin, pag may sakit ka, physically may sakit ka, matabang ang panlasa mo, gusto mo lagi lang nakahiga, may sakit ka physically eh. Ngayon, pag ang tao may sakit spiritually, hindi niya malasahan yung word ni God. Hindi niya marinig yung nangungusap si Lord sa kanya. Paano magli-lead sa'yo si Lord? Di ba? So yung Espiritu ng Diyos, kailangan niyang makakonek muna sa Spirit. Bubuhayin niya yan. Ngayon, pag nabuhay niya yan, yan yung anak kita. Pinapatawad kita sa kasalanan mo. Pupunuin ka niya ng love, ng joy, ng peace. Siya yung magiging security mo. Sabi po dito, may the God of peace. Makikipagmabutihan ka ngayon sa Diyos. Lord, itong mga struggle ko, tulungan mo ako. Nabubuhay yung spirit. Ngayon, pag nabuksan yung spiritual eyes mo, makikita mo yung beauty nung... Tanyo si Jesus, mga kapatid. Sabi niya ganon, tingnan niyo yung mga ibon. Diba? Hindi sila nagtatanim, hindi sila naghahasik. Bukas yung spiritual eyes niya. Pag tinignan mo ibon, hindi mo naman pinapansin ang ibon. Diba? Pero si Lord, dahil bukas yung spiritual eyes niya, ang nakikita niya sa ibon, Diyos ang nagpapakain dyan. No? Kaya, pag nabuksan yung spiritual eyes mo, kahit yun yung pangit na bagay, pero nakikita mo yung beauty. Pag bukas yung spiritual senses mo, nakakonect yung spirit mo sa spirit ni God, yan mga kapatid yung gabundok ang problema, pero nagpapatuloy ka sa gawain. Yan yung ang dami mong pinagdadaanan sa buhay, pero kaya mong praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang buti-buti mo. Bakit? Sinusustain niya yung loob mo. So, yung kaluluwa natin, mga kapatid, kailangan mo yung kailangan mo yung physical. Galing kami sa Hong Kong, tsaka sa Macau. Praise God, walang bayad. May pabaon pa. Alam niyo po, ang sarap ng pakiramdam. Kailangan mo yan yung to physical, yung makakakita ka ng maganda, kakain ka ng masarap, matutulog ka sa hotel. Sabi ng mga anak ko, Daddy, nakakamiss ang Hong Kong, ganito, ganyan. Siyempre, bata pa yan. At ang sarap siguro pagka yung lagi kang nakakapagbakasyon. Alam niyo po, mabuti yan, kailangan natin yan. Sabihin nyo ng old-fashioned ako o parang, Pastor, baka hindi naman balance yung spiritual life mo. Pero na-realize ko, mga kapatid, kahit yung kwarto mo, it could be the most beautiful place pag na-experience mo si God doon. Hahanap-hanapin mo yung presensya. Yung church, ito yung lugar na masarap uwian. Better is a one day in your courts than 1,000 elsewhere. Diba sabi sa Psalms yan may kanta niya, better is a one day in your house, better is a one day in your courts than 1,000 elsewhere. Kung masarap magpunta sa ibang lugar, totoo yun. Na-appreciate natin yan. Pero kung yan lang ang joy mo, satisfaction sa'yo, may kulang, mga kapatid. Kasi pag puno ang, na-realize ko yung nakakain ka ng, si Lord ang usapan dito, mga kapatid. Si Lord ang tinitingnan natin sa store. Masarap pa lang nakakakain ka ng isang pirasong steak, mga 4,000 ang halaga. Bakit? Masasarapan yung panlasa mo Pero pag busog ang kaluluwa mo sa alam niyo po, yung feeling ng kumakain ka ng galunggong, tapos ng, tawag dito? Yung munggo. Parang, minsan may same, lang siya satisfaction ibibigay sa'yo. Bakit? Ang napuno yung kaluluwa mo. Hindi lang yung physical mong panlasa. Nalalasahan ng kaluluwa mo yung kabutihan ng Diyos sa galunggong at sa, di ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Pero pag hindi mo nalalasahan ng kabutihan ng Diyos, nasa harap mo ng masasarap na pagkain, wala pang panlasa sa'yo.
Di ba? Hindi mo nalalasahan. Pero simpleng pagkain, thank you Lord, ang buti-buti nyo. Pupunta ka lang sa ilog, may enjoy mo, hindi kailangan laging Boracay, mga kapatid. No? Basta umaapaw sa puso mo at nalalasahan ng kaluluwa mo ang kabutihan ng Diyos, you will be satisfied. At pag nasatisfy ka sa mga bagay na meron ka, ang totoo, ibibigay ng Diyos sa'yo yung hindi mo hinihingi. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, una kang masatisfy ka kay Lord. Alam naman ng Diyos yung kailangan mo. Kakapusin ako ng oras. So, hanapin natin si God sa buhay natin. Know Him as a person. Learn to be dependent on Him. Pangatlo, mga kapatid, go further with Him. Go further. Ang context po nito, mga kapatid, ay relasyon sa Diyos. Kung may relasyon ka kay Lord, may encounter mo siya. At pag lumalalim ang relasyon mo sa Lord, nagiging dependent ka sa Kanya. At pag lumalalim pa yung relasyon mo, you will go further with Him. Ibig sabihin, kasama mo na si Lord, hindi lamang sa ginhawa. Kasama mo rin siya sa hirap. Hindi ka lang yung, Lord, thank you sa blessing. Kundi, Lord, I give my life to you. Yung sacrifices. Ang lalim ng relasyon, mga kapatid, hindi yan sa tagal ng pagsasama. Na-realize ko yan sa buhay naming mag-asawa. No? Kasi, nagkaroon akong girlfriend, mga kapatid. No? 6.5 years, hindi kami nagkatuluyan. Nakakilala ko yung aking asawa, 6 months. Pero alam nyo, ang nag-unite sa aming pagsasama, parehas kaming tinawag ni Lord. Nung pinakasalan ko siya, in my heart, kinakausap ni Lord yung spirit ko. Siya binigay ni Lord sa akin. At alam niyo po, dumaan kami sa thick and thin. Merong mga hindi pagkakasunduan, may pagkaaway, may sweet moments. Pero yung magkasama kaming naglalakbay sa plano ng Diyos sa buhay namin. Nagkaroon kami ng mga kaibigan, ganun din ang kwento. Sila, Pastor Eric, ganun din ang kwento niyan. Di ba? Bahala na sila magkwento sa inyo. Sabi ng isa naming kaibigan, pag tiningnan po niya sila sa malayo, chichismis ko na sa inyo, pinapatotoo naman niya. Si Sir Ferdy Cruz, parang napaka-ideal ng family, napakaganda ng pagsasama. Pero to make it short, mga kapatid, pinatotoo na kasi nila to sa radio station, kaya ako sinasabi sa inyo, no? Pagka daw magpipreach na siya o haharap na sila sa gawain, halika na. Sabing ganon. Makipag-plastika na tayo sa mga tao. Bakit? May mga struggle silang pinagdadaanan . Hindi laging masaya. Pero pag tiningnan mo sila ngayon, dahil sa pinagdaanan nila, napakagandang model ng mag-asawa. At pag nakinig ka sa story ng kanilang buhay, punong-puno ng karanasan, ng kayamanan, ng yung real life ng pagtuturo ni Lord sa kanila. Na-appreciate ko yung aking asawa. Bakit? Nakasama ko siya sa sacrifices ng buhay. Bago ko siya nakasama sa, hindi ko na po sasabihin, sa 5 bansa na libre ang binayaran namin. Ang kasiyahan yan, mga kapatid, mamalengke. Bibili lang yan dati ng ilang galunggong, pang-ulam. Di ba? Bakit? Pinagdaanan namin yon. Pero, tumawid po kami doon. No? Dati, naranasan namin yung kakalug-kalug yung tiyan niya, wala kaming sasakyan. No? Doon sa buntis Tapos yung, kuya, dahan-dahan lang, di ba? Lubak-lubak yung daan, tapos naninigarilyo pa. Tapos nakasakay ako sa likod. Nagpipreach ka, nakaporma ka ng ganito. Pero naglilingkod kayo kay Lord magkasama. No? Masaya kami. Dumaan kami doon. Praise God, may nagbigay sa amin ng electric car. Nabangga nga lang, nasa Ilocos. Pero ang buti ni God. Di ba? So, yung meron kayong pinagdaanan, alam niyo po, gusto kong sabihin sa inyo, ito lang po yun . Pag lumalalim ang relasyon mo sa Diyos, masasabi mo may pinagdaanan kayong dalawa. At si Lord, i-invite kanya na samahan mo ko sa sacrifices. Sabi po sa Matthew 16:24-26, sabi po dito, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up his cross and follow me. Yun yung going further with God. Kasi hindi mo siya makikilala dun sa magandang side lang ng iyong relationship.
Paglalalim ang relasyon in discovering God, aalaw ni Lord na dumaan ka sa testing, trials, paglilingkod. Pag ibe-bless ka ni Lord ng malaking blessing, may equivalent yan mga kapatid na level ng spirituality. Para yung level na yon, hindi ka malalayo sa Diyos. Pag ang tao sinabi niyang siya ay na-bless, tas walang encounter, walang spiritual maturity, tingnan nyo, yung blessing na yon magiging kaagaw ni Lord. Yun yung maglalayo sa kanya sa Diyos eh. At maraming story na ganyan, mga kapatid. Pero pag yung tao na-encounter niya si God, alam niya yung ano, hindi nagiging ano yung pagpapala para malayo siya sa Diyos. Bakit? May story. May pinagdaanan. Si Lord, susunod ka ba sa Kanya? Makikilala mo lang siya pag susunod ka sa Kanya. Go further. At sabi po doon, whoever wants to follow me, ibig sabihin, magiging follower ka, magiging disciple ka. Yan yung discovering God. Hindi mo siya magiging madidiscover kung hindi ka follower. So, are you a follower or you're just a believer? Pag sinabi nating follower ka, mga kapatid, nai-establish si Lord, si Jesus bilang Lord ng buhay mo. Hindi ka selective. Sa una, selective ka, or sa una, believer ka lang. Alam mo, may buhay na walang hanggan ka, may relasyon ka sa Diyos, okay na yun. Pero the more that you know Him as a person, you encounter Him, you become dependent on Him, Lord, susunod ako. San mo ko gustong dalhin? So, mula dun sa pagiging fan, alam niyo yung fan? Yung fans ka lang ni Jesus. Galing mo, Lord. Diba? You bless me. Yun yung fans. Pero anak, mag-pray ka, establish mo yung prayer life mo. Tas, hindi mo siya priority. Pagka ganon, kailangang ma-develop yung pagiging believer mo. Hindi ka selective. Nag-grow ka into a follower. Ang nakaka-discover kung sino si Lord, tagasunod ni Lord. Hindi lang siya Savior ng buhay mo, He is Lord ng buhay mo. At magiging Lord lang siya ng buhay mo kung nai-encounter mo siya. Nai-establish sa puso mo, mahal ka ng Diyos. Sa tingin nyo, ba't nagawa ni Jesus na sumunod siya kay Father God to the point of death? Eh sabi po sa verse na binasa natin kanina, kasi establish sa puso niya, mahal siya ng tatay niya. So pag-establish sa yung pagmamahal ni Lord, mga kapatid, hindi struggle ang pagbibigay ng buhay. It's a privilege. Kami, masarap magpastor. Mahirap, pero masarap pag nag-grow ka. Naranasan ko sa pagpapastor, ayoko na magpastor. Nag-quit na nga ako eh. No, kaming mag-asawa. Ayokong dumating ng Sunday, mga kapatid. Hindi ako makapag-isip ng program. Spiritually speaking, paralyzed ako. Yung asawa ko yung ano eh, siya yung nag-i-step up para magpatuloy yung ministry. Naranasan namin 5 buwan yung utang, tas nakapadlock Sunday, mga kapatid. Paano ka dumarating yung kapatiran? Saan tayo magse-service, di ba? Naawa lang yung ano. Tapos, yung naranasan ko yung maliit yung tingin sa'yo ng tao. Or pwedeng maliit yung tingin mo sa sarili mo. Bakit? Na-experience ko, mga kapatid. Tanghaling tapat, nag-park ako, no? Motor lang yung sasakyan namin noon. Tapos yung kapatiran, ganda nung sasakyan niya. Hindi ko nga alam, nakasinde, tapos tinted. Dahil mainit, mga kapatid, may katabing gripo, sumalok akong ganyan. Tapos binuhos ko dun sa upuan ng motor, umusok. Bakit mainit? Mauupo ako. Tapos pinupunasan kong ganyan ng kamay ko. Part ng growing up sa pastor. Maya-maya, nagbukas yung bintana. Pastor, sabi nung ano, di ba? Parang malilitingin mo sa sarili mo. Yung miyembro mo, ayun, ganda ng sasakyan. Tapos ikaw, tapos magpipreach ka dun sa ano. Pakikinggan ba? Parang, Lord, paano ko magpapastor sa mga tao na to? Tapos 32 years old, hindi ako batang-batang ano, kaya lang sila mga, may doktor, may mga businessman, iba Bible study mo, mga kapatid, ayoko nang magpastor. Lord, bakit binigay mo ako sa mga ganitong klase ng tao? Di ba? Parang nanliliit ako sa sarili ko. Pero iaalaw pala ni Lord. Bakit? Doon kanya tinawag. Gusto ko nung sumama sa established na ministry. Magpapastor ka na, yung established na.
Hindi lahat tinawag doon, mga kapatid. No? Hindi, magpasimula ka dyan. Hindi, magpasimula ka doon. At makikita mo yung affirmation ni Lord sa buhay mo. Ngayon, hindi tayo lahat tinawag ni Lord magpastor. Pero sigurado ko, lahat tayo tinawag ni Lord na may gagawin siya sa buhay mo. At are you willing to go further? Di ba? Kasi, pag hindi pa tayo nagpapasa ng krus, ang totoo, mga kapatid, baka believer ka pa lang. Kailangan dumating ka sa point na may pasanin, may sacrifices ang paglilingkod sa Diyos. Hindi lang yan sa level ng convenience na gusto mo. No? Pag tinatamad ka, ayaw mo nang hindi pwedeng ganon. Nilalabanan natin. Kahit ang pastor, tinatamad din yan. May mga times na ayaw mo ring mag-Bible study. Tao tayo eh. No? Hindi ka laging malakas. Pero, if you're willing to go further with God, yung mga times na down ka, Lord, paano ba ako You will pray. At makikita mo, meron kang panibagong lakas. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So, panghuli, mga kapatid, una, in discovering God, kailangan ma-discover mo siya sa relationship mo. No? Know Him as a person, learn to depend on Him. Pangatlo, go further. No? Huwag yung hanggang dito ka lang. No? Kahit yung ganda ng dagat, hindi sa pangpang yan. Pumupunta ka sa malalim na bahagi. At pangapat, mga kapatid, remain in His love. John 15:9-11, as the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. If you keep my commandments, hindi ka lang na lang sa promises. Alam mo, may utos. At ang totoo, para ma-experience mo yung promises ni God sa buhay mo, yung utos muna. Di ba? If you keep my commandments, you will remain in my love. Nagiging totoo, nagiging buhay yung pag-ibig ng Diyos dun sa mga taong nagsisikap sumunod po sa Kanya. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Alam niyo yung saan ka magiging masaya talaga? Yung totoong sayang hinahanap mo. Yung higit na kayang ibigay ng mga taong nagmamahal sa'yo, nasa paligid mo, pag si Lord ang naging kasiyahan mo. Pag nakakasunod tayo sa Diyos, may kakaibang joy, may kakaibang fulfillment. Meron tayong mga pangarap na hindi na fulfill, pero pag yung pangarap ni Lord na fulfill sa buhay natin, may ibang saya. No? The greatest, alam niyo po, yung isang bagay na na-realize ko sa buhay ko, yung the most profound truth, no, na kailangan mong malaman sa buhay mo, mahal ka ng Diyos. Pag alam mong mahal ka ng Diyos, dadaan ka sa testing, trial, you will be rejected. Pero pag alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka tatalikod sa Kanya. Ngayon, ang pinakamalalim na truth na kailangan establish sa puso mo, mahal ka ng Diyos. Itong pagmamahal ng Diyos na to, it is the most beautiful experience that you must never miss. Isa siyang karanasan. Yan yung karanasan na hindi mo alam kung paano kanya hihipuin. Minsan sa pag-worship mo, minsan nagda-drive ka. Di ba? May mga ganyan tayong experience. Dapat normal sa atin yan. Minsan may sakit yung mahal mo sa buhay, pero naramdaman mo, nandiyan siya para sa'yo. It is the most beautiful experience. At pangatlo, mga kapatid, it is the most powerful force that will enable you. Pag mahal ka ng Diyos, alam mo, it will empower you. Mapapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay dahil kay Jesus na nagmamahal sa'yo. Mari po ba tayong tumayo? Let's pray. Father God, we thank you po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito. Thank you for your love, Lord. Nandito kami dahil sa pagmamahal niyo. And we pray na patuloy po namin itong maranasan, ang kadakilaan ng inyong pagmamahal. Mahanap po kayo namin sa buhay namin. Lord, maglagay po kayo ng desire, Lord, na to know you, to experience your love. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, at kilala niyo po kami. Alam niyo yung aming mga pinagdadaanan, alam niyo yung aming mga struggle, alam niyo yung pinakapangit na side ng aming pagkatao. And yet, Lord, minahal niyo po kami.
minamahal niyo po kami. Lord, tulungan niyo kami na makilala ka. Yung Diyos na nagmamahal ng higit sa lahat, Lord. Nagmamahal ng higit sa kanino man. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. We appreciate your love. In Jesus' name, amen. Amen. Nais ko pong tawagin si Sister Rumin, pati yung may bahay ko, si Sister Cathy. It is a straight message from the heart, yung sinabi po ni Pastor King sa atin. Alam niyo ba na sa sobrang humble, gentle ng spirit ni Pastor King, pinagpatayo siya ni Gob ng church worth 12 million. Yung church sa Solidad, siya po ang nagpapastor nun. Okay? Hindi niya hiningi yun, pero ibinigay sa kanya ng Panginoon. At tuwan-tuwa si Gob nung tinanggap niya yung responsibility na siya yung magpapastor dun sa church na yun. Apakaganda po ng church po na yun. Challenge po yun sa kanilang mag-asawa dahil meron silang ministry sa umaga, tapos may ministry sila sa hapon, tapos pinupuntahan pa nila yun. Pero yun po ganun natin makikita. They are willing to go further with God. At yung kinikwento po ni Pastor King na sasakyan niya, binayaran po yung kalahati nung member nila. Okay? At kalahati na lang yung iniintindi po niya. Ganun kabuti ang Diyos, di ba? Marami sa atin natatakot maglingkod kay Lord kasi pababayaan. Kakalimutan. By profession, graduate po ng education si Pastor King. Okay? Pero hindi niya pinractice yung kanyang pagtuturo kasi mas gusto niyang mag-serve kay Lord. Pero nagtuturo pa rin siya ng salita ng Panginoon, di ba? At nais ko po ngayon, ipanalangin po natin silang mag-asawa. They have 2 beautiful daughters. Tinatanong nga ba't hindi kasama ngayon? Pero kasi meron din pong children's school dun sa kanilang church, kaya hindi po nila nakasama. Si Sister Rumi naman ay meron po siyang sariling business, yung antique business, Vintique. Okay? Kung mahilig po kayo sa mga antiques, meron po silang business. Plus, teacups. Okay? Plus, siya rin po yung nagmamanage ng skin aesthetic clinic. Okay? So, siya po yung manager po ron. At salamat sa Panginoon, pero mas love niya si Lord. Okay? At mas maraming ang pagkakataon si Sister Rumin ang siya po yung sa kanilang dalawa, siya yung strategist Pero ang visionary si Pastor King. Yeah. Tama. So, yun po. Minsan kasi hindi tayo maintindihan ng tao kasi yung vision natin, malayo ang tanaw Pero oftentimes, yung mga asawa natin, sila yung strategy, sila yung gumagawa ng details. Okay? So, pero pinakamalaga doon, teamwork dapat. May mga nag-amen dito. Taas nga ang kamay ng mga asawang babae. Okay? So, purihin ng Panginoon. Ganun din po yung may bahay ko. I want you to extend your right hand towards the couple. And in your own words, I want you to utter a prayer of blessing for them. Father, we thank you for your goodness and faithfulness sa buhay po ng aming pong mahal na si Pastor King, Sister Rumin, ang kanilang pamilya. Thank you for the message that you have allowed for him to deliver to every one of us. Thank you because as we discover you, you want us to know you more. You want us to depend on you. You want us, Panginoon, to fully, Lord, go further with you and to experience your love in our life. Salamat, buhay po ito na ibinahagi sa amin ng inyong lingkod. At ang aming dalangin, kayo na Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa kanilang buhay, ang patuloy, Panginoon, na umakay sa kanila hanggang sa matapos ito sa araw ng muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Patuloy, Panginoon, na palaguin niyo rin ang ministry na pinagkatiwala niyo sa kanila. Salamat, Panginoon, hindi kayo nagkamali na sila ay pinagsama ninyo. At hindi rin po kayo nagkamali, Panginoon, na sila ay ginagamit ninyo sa kaparaan ng Panginoon na hindi kayang unawain ng sino man tao.
Pero naniniwala kami, you are also putting the right people in their lives. Divine connections that you would use to fulfill the specific call that you have placed upon them. Today, I call upon heaven in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Let the heavens be opened. Let them harvest as they have sown so much in tears, in experiencing inconveniences, uncomfortable things in life. But God, this is the year that they would continue to experience you in greater things, in things that they are not able to imagine or even comprehend, but according to the power that you have placed upon their lives. Salamat po, Panginoon, at alam po ninyo ang every detail, Panginoon, ng kanilang heart's desire. Tulad ng sinasabi ninyo salita, every good and perfect gift comes from you. And you will not withhold any good gift to your children that walk uprightly. So I pray that you would not just bless them, but reward them and bring them into a higher level of personal experience and relationship with you. We thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Thank you, Pastor. Love you. Love you. Thank you, Sister Mia.